puso, sa kagalakan, sa panibagong umaga muli na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sa isang linggo na katagumpayan sa buhay ko ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, kami po muli ay nabuhumapaw sa kagalakan, Panginoon, na mapakinggan ang iyong mga ituturo sa amin, Lord. Kaya mo pong aming mga Kristo, and everybody say, Amen! Our Lord Jesus Christ. At pinahal of us have sinned and fall short of the glory of God. At walang sino man sa na-ignore din po sa atin of us need salvation. Amen po ba? Lahat po tayo, hindi nga natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At sa biyaya ng ating Panginoon, na siya na mismo ang gumawa ng solusyon sa ating spiritual na impyerno without salvation. Amen po ba? Without the finished work of Jesus Christ, without the gospel of Jesus Christ. So, pagpapatuloy ko lang po yung ating, dahil series po tayo, pagpapatuloy ko po yung right response to the gospel of Jesus and the fruit of salvation. Okay, sabi nga po ni Pastor Paul Washer, the gospel is not salvation for everyone, but salvation for those who believe. For everyone else, it is a death sentence. Let me read that again. The gospel is not salvation for everyone, but salvation for those else, it's a death sentence. Sapagkat sinasabi, him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name only Son. Sino po yun? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So bakit po napakahalaga ng response ng bawat isa sa atin? Ang pagiging pong isang Kristiyano at pagiging ligtas ay hindi po patandaan sa church. Amen? Hindi po ito kahit sabot, hindi po hindi patagalan sa church. So ano po sinasabi? Or ano po yung nais ng Diyos na maging response natin to the gospel of Jesus? Sabi po sa Roma 10:11, binasa ko kanina ang ating kapatid, babasahin po natin ngayon muli, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, mariligtas ka. Take note, iyong mga labi, singular. Sapagkat po ang kaligtasan is individual. Amen? Hindi po namamana, hindi na ipapasa, at hindi rin po natin mabibili, at hindi rin po natin masusuhulan ng Diyos to have salvation. It is individual. Gaya nga po na sinabi sa ating kanina ni Kapatid, hindi nila maipapasa sa iyo ang kanilang kaligtasan. It is individual. Amen? It is individual response to the gospel of ours. God is the one who promised about the Messiah, the coming of Messiah. Amen? And it is the power of God who raised Jesus from the dead. Ibig sabihin ko, hindi ka nananampalataya sa Panginoong Jesus, hindi ka rin nananampalataya sa nagsugo sa Kanya. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon Diyos, manalig kayo sa Ama, manalig din kayo sa akin. Amen? So manalig, sabi niya, at maliligtas ka. Sapagkat, sabi niya, nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, sa pamamagitan ng kanyang labi. Meaning there is, meron siya. Kaya siya sa pamamagitan ng labi at sa gayo'y naligtas. Ay, sabi niya, hindi mabibigo. God requires us to receive the free gift of salvation through Christ. So, meron pong requirements sa Lord. Amen? So, hindi po ayon sa ating sariling kalooban kung paano natin tatanggapin ang gospel. Amen po ba? Hindi po ito ayon sa opinion ng mga tao. Amen? But according to the requirement of God Himself. Amen po ba? Anong uri ng pananalig ang nais ng ating Panginoon? So, in the Bible speaks of different types of faith. So, habang po tayo nag-aaral, hayaan po natin, saliksikin po natin, suriin natin yung ating pananalig. Upang sa ganon, amen? Upang sa ganon, sabi nga sa huli, ang pagsisisi lagi, amen? Upang nakikilala. Samantala, amen? So, what are different types of faith? The Bible speaks. Number one is historical faith. So, ano po yung historical faith? They are intellectual grasp of the claims of Scripture. Okay, naniniwala sa mga history, according to the Bible. Halimbawa po dito is yung pag-rebuke ni Apostle Paul kay King Agrippa for his belief in the old to us, not for us. Bible ay pinapatungkulan po ang ating Panginoon sa Kristo. Every book of the Bible from Genesis to Revelation, Jesus Christ is the center. It's about Jesus. Amen? Kaya hindi po pwede natin tanggalin si Jesus sa isang bahagi ng kasulatan. Amen? Another thing is dead faith. Okay, ano po sinasabi sa dead faith? In the same way, faith by itself, if not accompanied by action, is dead. Kahit sabihin mo pa, nananampalataya ako sa Panginoon, kaya wala namang makitang
emphasizes that genuine faith and living faith naturally results in action, obedience, and good works. If a professed faith does not produce a changed life or works, it is considered inactive or dead, inoperative, and ineffective. Marami believes in the gospel but later falls away. At idinigyan po yan ng kaliwanag of sower na kung saan may mga buto na ihagis sa mabatong lupa. Ano po nangyari sa mga buto na yun? It quickly sprouts but then died for a lack of fruit. It with joy. Aba, masayang masaya. Amen? Ganito po ba tayo? Nauna natin narinig ang gospel tayo? Yeah, sabi niya, he has no root in himself. Hindi siya nag-rooted sa labas. Pero loob, tulog. To glorify God, but to glorify themselves. Amen? Meron Pharisees and scribes for the hypocrisy, quoting the prophet Isaiah. Ano sabi niya? He warns that their worship is vain. Because they honor God with their words, while their hearts remain distant. And they prioritize human traditions over God's commands. Amen? Ang sabi, go into all the world and preach the gospel to all creation. Nang walang pagtakot. Sapagkat napakahalaga po the object of salvation. It is Jesus Christ alone. So, gospel ay pinagkaloob na sa iyo ng ating Panginoon. Kaya po, ang buhay ng isang Kristiyano is not a title. Daily submission to the Lord, to the will of the Lord, by faith in our Lord Jesus Christ. Amen. Ang inyong kaligtasan. Gospel. If you believe in Jesus, ibig ko sabihin na your sins are already forgiven. Yes. Simula nung bata ka, hanggang sa point na tinanggap mo na ang ating Panginoon. Amen. Ang lahat ng yun, burado na. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, I will not remember them no. I will remember them no more. Amen.